perfect day vlog. Filipino beef stew with clear broth. Guys, for today's video, samahan niyo ako. Magluluto naman ako ngayon ng nilagang baka. At alam kong ito ay isa sa pinaka-favorite na mga Filipino or kahit hindi Filipino. O ayan, bumili na ako dyan ng nilagang baka. Nakapiranggot lang at anong mahal ng kilo man din po niyan. Parang ako'y napaibig lang at sabi ko, parang sarap ng nilaga. Konting-konti lang yon. Yun, nilagay ko na yun sa pressure cooker. Hinugasan ko na rin. Papalambutin lang natin yun. And then ito, maraming mais. Dahil paborito ng mga bagets ang mais. Mas masarap ang nilaga pag may mais. At ayan, meron ako dyang mahiwagang malunggay na pampagatas. At ang nakakatuwa dyan ay iyan ay hindi ko tinanggalan ng tangkay. Tamad version ng paglagay ng malunggay. Tingnan ninyo mamaya yun sa video at hindi ko na inalisan niya ng tangkay. Ayan, nagpakulo na ako dyan ng tubig ulit sa isang malaking kaserola kasi mas malambot na yan. And then inilagay ko na ang beef broth cube. Yun na magpapalasa sa ating nilagang baka. And then ilagay na natin ang mais. Ay anong gana po man din pag may mais palagi ang mga nilaga. Aha! Ay talaga namang higop ang sabaw lalo na't may patis at siling katapat. Ay anong gana. And then isunod na natin ang sibuyas at ang bawang. Ayan, haluin na natin yan dyan para mag-mix na ang lasa. Nakakatuwa pa man din pag may mga sinabawan at pagtanghali. Kailangan talaga ang ulam lagi ng pamilya ay sinabawan. Dahil pag tuyo ang ulam, ay hindi po talaga maganang kainin. Sa totoo lang po man din kaya dapat pagtanghali ay laging may sabaw. Ayan, kumulo na. Isunod na natin ang, pwede mo na dyan lagyan ng mga paminta, konting spices. Ayan, nilagay ko na rin ang 2 piraso lamang na saging. Hilaw pa yung saging, kaya yan ay 2 piraso. O, ayan din ay paborito ng aking maliit na bata. Pag may nilaga, kailangan may saging. Dahil inahanap-hanap yun yan. Sarap-sarap po man din pag may nilaga, lalo na yung mais at manamis-namis. Minsan nakakatsamba ako ng mais ay anong iba. Sabi ay sariwa pa, yung pala hindi pa. Maiba na, tuyot na ang balat. Ayan, sinunod ko na dyan ang pechay. Pwede din dyan ay pechay bagyo or pechay. Yung cabbage niya, yayamanin, mamahalin. Yayamanin, ha? Wow! And then, pagkatapos yan kumulo, isunod na natin ang mahiwagang, ayan, tamad version ng malunggay. Saan kayo nakakita na rin na inalagay rin ang buo? Tamad version po talaga. Paano yung mga bata ay ayaw kumain ng malunggay? Ay kailangan ng nanay na nagapadidi. Ay ano po? Ay di yan sabi ko para akin lang yung malunggay na yun ay inatubog ko lang yan sa tubig. Para higit-higitin ko lang yan pag inakain ko na. Yan ay naalala ko, sabi ko, saan ko nga nakita itong tamad version ng malunggay na ito? Ay, dun sa aking kaibigan at Ilocano. Sabi ko, bakit inalagay ninyo yung tangkay na yan? Ay, di, makakain din yung tangkay. Ay, hindi man makakain at higitin mo yung talbos niya, yung dahon niya. O, ayan, Moila, luto na ang ating nilagang malunggay at gulay na may kaunting baka. Ay anong gana po man din. Ayun, luto na. Pinakiliglaan ng kaunti yan. Diba? Ay ayos na. Ari po man din ang nilaga. Anong daming gulay pero anong unti nung karne. Makatikimlaan ng nilagang baka ay yung pagsamahal naman ng bilihin. Lagi na lang ang pagpumunta ka ng palengke. Ang 1,000 mo ay barya na lamang. Ilang piraso lang mabibili mo, lahat ay abilin mo ay wala nang matitira. Kaya sabi ko, kaunti lang ay ayos na rin ulam ng pananghalian. Yan, luto na. Kain na po tayo, mga mamshi. Try nyo rin sa inyong mga bahay. Nilagang gulay na may kaunting baka. Sharap-sharap yan. Thank you for watching, guys. God bless you. Bye-bye. Try it in your home. And always don't forget to pray and thank you for all the blessings, oh Lord. Bye-bye.